Magandang gabi po, Sir Van. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Gino. Nangyari itong karanasan ko noong 2007. Noong time na yun ay isa akong embalsamador. Kakagraduate ko lang din kasi noon sa college. Kinailangan ko ng pera dahil marami kaming utang. Kaya nang alokin ako ng trabaho ng kaibigan kong si Bobby, hindi na ako nag-inarte at tinanggap ko agad. Malaki ang sahod eh. Sigurado ka ba na kaya mong mag-imbalsa mo? Natatawang tanong sa akin ni Bobby noong nasa biyahe kami para puntahan ang lugar nila. Oo naman, sanayan lang naman yan. Sabi ko sa kanya dahil akala ko madali lang ang ginagawa ng mga embalsamador. Pero nang magsimula na ako ay halos bumaliktad ang sikmura ko. Halos isang buwan ko ring tiniis at sinanay ang sarili ko. Paunti-unti ay nagagamay ko na rin. Nandidiri pa rin ako sa laman noon ng mga tao. Pero wala naman akong choice noon. Kaya tinibayan ko na talaga ang loob ko. Si Bobby ang palagi kong kasama sa morgue. Kaming dalawa talaga ang close. Mabait kasi si Bobby. Wala kang masasabi sa kanya. Pero isang araw, nagtaka na lang ako. Kasi bigla na lang siyang tumamlay. Madalas ko siyang makitang tulala, balisa at hindi rin makausap ng maayos. Nag-aalala na ako sa kanya noon, kaya tinanong ko yung kapatid niya. Close din kasi kami ng utol niya, Sir Van. Nalaman ko sa kapatid niya na iniwan si Bobby ng asawa niya. Sumama sa kano papuntang Amerika. Doon ko naintindihan si Bobby. Kaya pala siya tahimik ay dahil may pinagdadaanan siya. Kapag pinagmamasdan ko siya, ay bakas talaga sa mukha niya ang kalungkutan. Sa mga sumunod pang araw, mas naging malala ang kalagayan ni Bobby. Umiiyak na lang siya bigla habang nagtatrabaho kami. Kaya pinagpapahinga ko na lang siya nung oras na yon. Nag-aalala na rin ng boss namin sa kanya dahil nangangayayat na siya. Pero isang gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagtaka kami ni boss nang biglang sumigla si Bobby. Ang saya-saya niya. Hindi namin malaman kung saan nagmula yung kaligayahan na meron siya. Natuwa naman kami kasi akala namin ay babalik na siya sa dati. Nang minsang may embalsamuhin kami ni Bobby, bigla na lang niyang isinara ang pinto at hindi ako pinapasok. Ang sabi lang niya sa akin ay kaya na raw niyang mag-isa. Inisip ko na lang na baka nagpapa-impress sa boss namin, kaya hinayaan ko na lang muna. Sa halos 20 minutos, binuksan na niya ang pinto. Bumungad siya sa akin na nag-aayos ng zipper. Habang yung babaeng bangkay naman ay wala na ring damit. Tara, start na tayo, sabi niya. Napasalubong ang kilay ko kasi akala ko nagsimula na siya. Nung mga oras na yon, nagkaroon ako ng ibang hinala sa ginawa ni Bobby. Lalo na nang may makita akong similya sa bandang hita ng bangkay. Hindi na bago sa akin ang ganong gawain ng mga embalsamador. Sadyang hindi lang talaga ako makapaniwala na kayang gawin din ni Bobby ang ganong bagay. Hindi man ako sigurado noon, pero nararamdaman ko na may makamundong ginagawa ang kaibigan ko. Dumaan pa ang mga araw. At ganun pa rin ang sistema. Sa tuwing may bangkay na babae, papalabasin muna ako ni Bobby. Tinanong ko siya kung ano bang ginagawa niya. Sabi niya lang sa akin, wag na lang daw akong maingay. Yun na lang daw kasi ang nakakapawi ng kalungkutan niya. Sa sinabi niyang yun ay binuking na rin niya ang sarili niya. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba sa boss namin ang sikreto ni Bobby. Naaawa rin kasi ako sa kanya. Pero hindi ko rin matiis yung ganon. Nakakakilabot. Ibang-iba na siya sa nakilala ko. Hindi ko maiisip kung papaano niya nagagawang makipagtalik sa taong wala ng buhay. Kaya nang nag-day off si Bobby, naglakas loob na akong isumbong sa boss namin. Agad-agad din namang inaksyonan. Kinausap ng boss namin si Bobby at kalaunan ay tinanggal na rin sa trabaho. Nagmakaawa si Bobby pero hindi na siya pinagbigyan pa.
Nanlilisik ang mga mata ni Bobby nang umalis siya ng morgue. Galit siya sa amin ni boss. Kahit na ang gusto lang naman namin, maagapan yung kakaiba niyang sakit. Mas immoral pa kasi sa immoral ang ginagawa niya. Binababoy niya ang katawan ng isang taong patay na. Nang malaman ng pamilya ni Bobby ang ginagawa niya, maging sila ay nandiri at kinilabutan din. Pero nung mga panahon na yon, hindi na rin nila magawang kausapin ang kaibigan ko. Hindi na rin kasi umuuwi ng bahay. Huli nilang nakita si Bobby ay parang wala na ito sa sarili. Hanggang isang gabi, nabalitaan ko na lang na yung anak na babae ng boss namin ay patay na. Natagpuan sa damuhan 1 kilometro lang ang layo mula sa morgue namin. Nahuli naman ang pumatay. Nagulat kaming lahat nang si Bobby pala ang gumawa nun. Inamin niya ang karumal-dumal na ginawa niya. Ayon sa kanya, pinatay niya muna ang anak ng boss namin bago niya tuluyang gamitin ang katawan ng babae. Natatawa-tawa pa nga si Bobby habang nagkukwento. Ayon pa sa kanya, hindi niya na raw kayang pigilan ang sarili niya. Parang araw-araw, gusto niyang may magalaw na bangkay ng babae. May kakaiba raw kasing idinudulot yun sa kanya. Maulang gabi po sa inyo, Sir Van. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Noel. Gusto ko lamang mag-share ng aking karanasan na nangyari noong ako ay nasa high school pa lang. Bale, mayroon akong kakilala noon. Transfer siya sa school namin. Tawagin na lang natin siyang Arieda. Hindi tulad ng ibang babae na puro makeup, si Arieda ay simpleng babae lang. Nakasalamin at laging nakatali ang buhok. Bukod pa doon, napakatahimik din niyang tao. Hindi mo siya makikita ang magsasalita kung hindi siya tatawagin ng teacher namin. Dahil sa pagiging kakaiba ni Arieda sa lahat ng babae sa school, walang gaanong lumalapit sa kanya. Siguro hindi siya trip kaibiganin kasi nga sabi ng iba baduy daw si Arieda. Pero sa kabila ng mga negatibong natatanggap ni Arieda mula sa ibang estudyante, may mangilan-ngilan pa rin naman na tinitingnan siya sa maayos na paraan. Isa na ako ron at ang nag-iisang kumaibigan sa kanya na si Bennett. Dahil close friend ko rin naman si Bennett, naging kaibigan ko na rin si Arieda. Unti-unti kong napapansin ang mga detalye ng pagkatao niya. Napansin ko noon na walang relihiyon si Arieda. Nang minsan kasing yayain namin siyang magsimba, ay agad siyang tumanggi. Parang natataranta at nagmamadaling umalis. Nagkabiroan na nga lang kami ni Bennett noon. Kampun yata ni Satanas si Arieda, sabi ko na lang. Natawa na lang kami pareho. Pinagpalagay na lang namin na baka ganun lang talaga si Arieda. Kaya ginalang na lang namin kung anong pinaniniwalaan niya. Naalala ko pa noong may event sa school namin. JS prom namin noon. At talaga namang halos lahat ng estudyante ay umattend. Ang daming tao. Pagdating ng 8:00 ng gabi ay naboring na ako. Naglakad-lakad na lang muna ako sa hallway ng school. Nasa second floor ako nung mga oras na yon. Pinagmamasdan ko lang sila sa ibaba. Mga ilang sandali lang ay bigla na lang lumitaw sa likuran ko si Arieda. Nagulat ako sa kanya. Puro itim ang suot niya. Unang beses ko lang din siyang nakita na nakalugay ang buhok. Bakit nandito ka? Ayaw mo bang sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Pero seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Wala yata siya sa mood nung oras na yon. Kaya hindi na lang din ako nagsalita. Pero pakiramdam ko, tinititigan niya ako habang abala akong nakatingin sa mga nasa ibaba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tila bigla akong kinabahan. Kakaiba ang presensya ni Arieda. Nang lingunin ko siya sa gilid ko, nagtaka ako. Kasi bigla na lang siyang nawala. Malabo namang naglakad siya ng mabilis kasi mararamdaman ko naman. Napapakamot na lang ako sa ulo ko. Pero sa loob-loob ko, para bang may nangyayaring hindi pangkaraniwan noon.
Binaliwala ko na lang yon at nag-focus na lang sa event. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pakikipaghalubilo sa mga kaklase ko at sa ibang estudyante. Habang nagkakasiyahan, ay pinuntahan ako ni Bennett. Sinabi niya sa akin na umiiyak daw si Arrieta sa may hagdanan. Hindi raw niya mapatahan kaya kinailangan na niya ang tulong ko. Pinuntahan namin si Arrieta sa may hagdanan. Humahagulgol pa rin siya nang dumating ako. Ayaw din naman niya sabihin kung anong problema. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Arrieta sa amin. Pulang-pula na ang mata niya sa kakaiyak. Nabigla na lang kami ni Bennett nang tumakbo siya palapit doon sa railings ng hallway. "Uy, gago ka ba? Huwag mong gagawin yan!" Sigaw ko sa kanya nang makita naming umaba siyang tatalon. Nagsisigawan na ang mga tao sa ibaba. Nasa third floor pa naman kami noon. Nang tangkain kong lapitan si Arrieta, nakita kong ngumiti lang siya sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti. Pero yun na rin pala ang huling ngiti niya. Tumalon siya. Basag ang bungo niya nang bumagsak siya sa ibaba. Pagtingin ko kay Bennett ay bigla na lang din siyang nawalan ng malay. Inasikaso ko si Bennett habang si Arrieta naman ay duguan at wala ng buhay. Lahat ay nagulantang sa nangyari. Ni isa ay walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng pagpapakamatay ni Arrieta. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Arrieta, ay nagbago naman si Bennett. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya. Noong una ay naiintindihan ko pa kasi iniisip ko na baka masyado lang siyang natroma. Pero lumipas ang isang buwan hanggang sa umabot na nga ng 6 na buwan. Parang naging magkapareho na si Bennett at Arrieta. Ginaya na ni Bennett ang kasuotan ni Arrieta, maging ang buhok nito. Sa pagsasalita rin ay parang si Arrieta na ang nakakausap ko. Nagtataka na rin ang pamilya ni Bennett kung bakit biglang nagbago ng personality si Bennett. Sinubukan siyang ipatingin sa psychiatrist pero ang sabi trauma pa rin ang dahilan kung bakit siya ganon. Niyaya ko nga si Bennett na mag-isa. Tumanggi siya at takot na takot. Ang hirap paniwalaan. Pero Sir Van, palagay ko ay si Arrieta ang nasa katawan ni Bennett. Kaya hindi na ako nakatiis. Kinumpronta ko siya. Nanlalaki ang mata niya nang sabihin kong siya si Arrieta. Pero kalaunan ay unti-unti siyang ngumiti sa akin. Doon na ako kinilabutan. Dahil ang unang ngiting yun ay unang ngiti ni Arrieta sa katawan ni Bennett. At yun na rin ang huling ngiti niya. Dahil pagkatapos ng pag-uusap namin, nabalitaan ko na lang na nagpatiwakal din si Bennett. O mas maiging sabihin na si Arrieta. Ewan ko, ang gulo-gulo Sir Van. Basta pakiramdam ko, nagpapalipat-lipat lang ang kaluluwa ni Arrieta sa katawan ng ibang tao. At lahat ng ginagamit niyang katawan ay namamatay sa paraan ng pagpapatiwakal. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang si Arrieta. Pero malakas ang hinala ko na si Arrieta ay isang demonyo na nagpapanggap lang na tao. Nang maiburo lang katawan ni Bennett, ay hindi ko na rin nararamdaman pa ulit ang presensya ni Arrieta. Napapaisip nga ako nun Sir Van, kaninong katawan na naman kaya ang gagamitin niya at papatayin niya? Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Ikukwento ko lang ang karanasan ko noong nasa Cebu pa ako. Ako po si Benedict. Isa akong salesman sa isang kilalang mall sa Cebu. Wag na lang nating pangalanan, lalo pat nangyari lang ito nitong nakaraan lang. Bata pa lang ako, ay alam ko na ang kwento ng tungkol sa taong aas sa isang mall. Dahil hindi pa naman mature ang isip ko noon, akala ko ay kwento-kwento lang yon sa comics. Tinatawanan ko pa nga yun kapag naririnig kong binabanggit ng tatay ko. Kaya nang magtrabaho ako sa mall, kailanman ay di pumasok sa kokote ko na totoo ang taong ahas. Napaka-moderno na kasi ng mundo. Pero hindi ko makakalimutan noon magsara na kami ng store. Nagpaalam ako saglit sa mga kasama ko na magbabanyo muna.
Naghanap ako ng maiihian kasi yung banyo ng store namin ay ginagamit nung oras na yon. Mismong provided ng mall ang CR na pinuntahan ko. Wala nang katao-tao noon dahil 10:00 na rin. Pagpasok ko sa unang cubicle, may naririnig akong tao sa kabilang cubicle. Para siyang nasusuka na ewan. Buong akala ko ay may nangyari ng kakaiba sa lalaking yon. Kaya nagtanong na ako kung ayos lang ba siya. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa paglabas ng kakaibang tunog. Nang makalabas na ako ng cubicle ko, ay naisipan ko naman siyang katukin. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa pinto, nakita ko ng tila kakaiba yung anino ng nasa loob. Hindi ko masabi na tao siya kasi yung anino na nakikita ko parang mahaba. Wala akong makitang paa na nakatapat man lang sa sahig o sa bowl. Kaya inisip ko na baka nakalutang o nakasabit siya. Pag-angat ko ng tingin ay may nakita akong ulo ng tao na nakausli sa taas. Pero yung ulo niya parang maraming kaliskis. Hindi na ako nagsayang ng oras at tumakbo na rin ako palabas ng CR. Sobrang lakas ng kaba ko nung mga sandaling yon. Naisip ko agad yung taong ahas na kwento sa akin ng tatay ko noon. Nagtatayuan ang mga balahibo ko dahil doon. Nahiya akong magsabi sa mga kasamahan ko kasi baka isipin lang nila na nababaliw ako o kaya naman gumagawa ng kwento para mapansin. Nanahimik na lang ako at nagdesisyon na umuwi na lang. Yung tirahan namin, nasa gilid siya ng ilog pero malinis. Yung tumbok ng ilog na yun ay yung mismong mall na pinapasukan ko. Sa madaling sabi, malapit lang ang bahay namin sa mall na yon. Natatanaw ko nga kapag nadungaw ako sa bintana. Mula nang maranasan ko yon, ay hindi na ako nagbanyo doon. Diretso uwi na rin ako sa bahay namin pagkatapos ng pasok ko. One time kakauwi ko lang noon. 10:00 na noon at talagang tahimik na ang lugar. Nakatambay lang ako sa kwarto ko. Nakatanaw ako sa labas ng bintana ko sa ilog. Medyo madilim na doon sa ilog. Pero maya-maya lang, Sir Van, may naaninag akong parang gumagalaw doon sa tubig. Hindi ko malaman kung ano, kaya kinuha ko yung flashlight namin. Nakita ko na mayroon doong tao. Kalahati lang ng katawan niya ang nakikita ko. Tapos yung mukha niya, hindi ko man lang makilala. Kakaiba yung itsura niya. Basta alam kong hindi yun mukha ng tao. Nang gumalaw yung taong yon, nanlaki ang mga mata ko. Nang mapagtanto na yung pang-ibaba niyang katawan ay ahas. Nakatanaw siya sa akin, kaya nataranta akong isinara ang bintana ko. Nanginginig ako sa sobrang takot. Pakiramdam ko sinundan niya talaga ako dahil ako ang nakakita sa kanya. Dahil din siguro sa iisang ilog lang ang dinadaanan niya mula sa mall papunta sa amin. Ang tagal na nakatanaw yung taong ahas sa bintana ko. Nakikita ko pa rin siya kapag sumisilip ako sa maliit na butas ng bintana. Ilang gabi na ganun lang ang nangyayari. Kahit ang pamilya ko ay alam na rin yon. Pero kahit na ganun, pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ilang gabi pa ang nakalipas. Habang nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog, ay may naririnig kaming kalabog. Akala naman namin ay nag-aaway lang ang mga aso namin. As in, halos lahat kami ay nabulabog. Ang ate ko ang nagbukas ng pinto noong mga oras na yon para i-check ang labas namin. Meron kasing bakuran kung saan nandun ang mga aso. Maya-maya lang, bigla na lang sumigaw ang ate ko. Naalarma kaming lahat, kaya napalabas kami ng kwarto. Pagtingin namin sa labas ay nasa ilalim ng sasakyan namin ng taong ahas. Natataranta kaming lahat. Yung kuya ko naman kinuha niya yung baril niya. Pulis kasi ang kuya ko, Sir Van. Pinagbabaril ni kuya yung ilalim ng sasakyan. Kitang-kita pa namin na gumagapang doon ang taong ahas. Sa dami ng bala na pinaulan ng kuya ko, tinamaan na rin niya ang taong ahas. Pero putok din ang mga gulong ng sasakyan. Napansin namin na medyo bumagal ang taong ahas. Gumapang siya palabas ng bakuran namin. Hinabol siya nila kuya, pero nakabalik na siya ng ilog. Gulat na gulat kaming lahat at hindi makapaniwala sa nangyari.
Isa lang ang nakikitang dahilan ng tatay ko noon. Baka raw gusto akong patahimikin ng taong ahas para hindi kumalat ang tungkol sa kanya. Sa takot na mapahamak, pansamantala akong lumipat ng bahay. Nakitulog na lang ako sa tita ko ng halos 5 buwan. Saka lang ako bumalik sa amin na masiguro ko na hindi na talaga manggugulo ang taong ahas. Nag-resign na rin ako sa mall na yon. Hinala ko kasi na habang nandun ako, hindi niya ako titigilan. Wala nang magpaparamdam na taong ahas sa amin, lalo na nang gawan na ng tulay ang ilog na yon. Dahil sa karanasan ko, napatunayan ko na ang taong ahas sa mall na yon ay hindi lang basta kwento. Totoo ito, pero depende pa rin kung ikaw mismo ang makakakita. Isang mapagpalang araw po para sa iyo, Sir Van. At binabati ko nga rin pala ang iyong mga tagapakinig. Saka gusto ko na rin samantalahin ang chance na ito para magpasalamat sa mga uploads mo na siyang pampalipas ko ng oras kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Ako nga po pala si Abby at nakatira ako sa isang bayan dito sa Romblon. Itong kwento ko ay nangyari sa mama ko noong buntis siya sa bunso kong kapatid. Sa Manila pa kami nakatira noon. Doon kasi ako ipinanganak at lumaki. Napunta lang ako dito sa probinsya dahil taga dito ang napangasawa ko. So si Papa kasi madalas umuwi ng 10 oras ng gabi dahil napapatambay kasama ang mga kaibigan niya pagkatapos nilang magtrabaho. Umuuwi siyang lasing na siyang palaging dahilan ng away nila ni Mama. Halos kabuwanan na ni Mama nun. Pero si Papa ay hindi pa mapirmi sa bahay namin. Gabi-gabi siyang late na kung umuwi at walang choice si Mama kundi hintayin siya. Yung gate namin noon sa Pasig ay medyo malayo dun sa pinakatinitirhan namin. Kaya pag nagtawag ka sa gate ay di ka agad naririnig. Ilang metro din ang lalakarin mula sa gate hanggang sa bahay namin. Bukod pa sa para siyang compound at nataong yung bahay namin ay nasa bandang dulo. Wala namang doorbell sa gate, kaya mahirap talagang marinig kapag may dumadating. Yung mga tita ko naman na nasa bungad banda ay madalas nawala dahil nasa trabaho at maaga namang nagpapahinga sa gabi. Tapos nitong huli, ang ginagawa na lang ni Papa ay umiikot siya sa kabila kung saan mas malapit ang bahay namin. Pupunta siya sa likod para marinig namin kapag nagtatawag siya. May maliit kami na salaming bintana sa taas ng lababo. Doon sa likod ng bahay namin ay may bakod na semento. Bale sa likod nun, maraming mga bahay pa. Looban ang tawag namin. Yung taas ng bakod ay lampas tao. So ang ginagawa ni Papa ay tumutungtong siya sa mga kahoy doon. Tapos kakatukin niya ng barya yung salamin naming bintana sa may lababo. Tapos yung tinutulugan namin sa baba ay katapat ng kusina. Isang gabi may kumatok sa bintana namin kaya nagising si Mama. Late na kasi yun ng gabi at nakaidlip si Mama dahil sa paghihintay kay Papa. Binuksan ni Mama yung bintana namin sa may lababo. Tapos pagbukas niya ay may nakatingin sa kanya. Madilim dun sa part na yon dahil malayo yung ilaw. Kaya hindi nakita ni Mama kung sino. Pero dahil wala namang ibang kumakatok sa bintana namin kundi si Papa, kaya akala ni Mama ay si Papa na yung dumating. So as usual, nagbunganga na naman si Mama. Sabi ni Mama, "Oh, ano? Gabi ka na naman umuwi. Uminom ka na naman." Namumula kasi yung mata nung nakatitig sa kanya. Hindi sumagot yung akala ni Mama na si Papa. Sabi pa ulit ni Mama, "Sige na, pumunta ka na sa harap. Bubuksan ko na yung gate." So lumabas si Mama ng bahay namin para pagbuksan si Papa ng gate. Naglakad pa siya papunta sa harapan. Tapos yun nga, binuksan lang ni Mama yung gate pero hindi na niya hinintay si Papa na makapasok. Bumalik siya sa bahay namin at humiga na siya ulit.
at doon na naghintay sa kwarto nila ni Papa. Iniwan ni Mama na hindi nakalak yung pinto namin dahil nga papasok pa si Papa. Tapos ang tagal. Ilang minuto na ang lumipas pero wala namang pumapasok sa loob ng bahay namin. Habang naghihintay si Mama ay iniisip niya ulit kung bakit wala pa si Papa. Nagtaka na siya. Tapos kinabahan na siya kasi parang may mali dun sa pwesto ng taong nakatingin sa kanya. Mata lang ang kita, tapos yung kamay na nakakapit sa bakod ay parang nakarelax lang. Yung tipong nakapatong lang ba, yung walang pressure sa pagkakapit sa bakod. Mataas yung bakod, kaya dapat may force o pressure. Hindi ko alam kung ano ang tawag, basta ganon. Normally, didiin yung kamay dun sa pader dahil nakakapit nga doon. Yung parang kasing taas niya lang yung bakod. Walang kahirap-hirap na nakaakyat yung inaakala ni Mama na si Papa. Doon na mas lalong kinabahan si Mama. Nagtalokbong na siya ng kumot at agad kaming niyakap ng kapatid ko hanggang sa nakatulog na si Mama. Kinabukasan, saka palang umuwi si Papa. Tinanong siya ni Mama kung siya ba yung nangatok sa bintana kagabi. Nagalit si Papa. Paano daw siyang kakatok sa bintana? Kakauwi nga lang daw niya. Dahil may pinuntahan daw sila ng kumpare niya kagabi at doon na natulog. Hindi na sumagot si Mama nun kay Papa. Kapag kasi sasagot pa siya, hahaba lang yung usapan. Mauuwi lang ulit sa away na siyang palaging nangyayari. Tapos that day, ay hindi ako pumasok sa school kasi masama ang pakiramdam ko. Wala pa akong ideya noon na 1 month preggy pala ako. Nasa kwarto lang ako noon at nakahiga. Si Mama naman ay naguhugas ng mga pinagkainan ng mga kapatid ko na umalis naman para pumasok sa school. Habang naguhugas si Mama, ay napatingin siya sa bintana sa lababo. Naalala na naman niya ang nangyari nung nakaraang gabi. Sumilip si Mama sa bintana at tiningnan kung saan niya nakita yung lalaki. Tapos, may napansin siyang bakat ng kamay sa salamin. Mas lalong nagtaka si Mama. Ako naman nun ay mas lalong tumindi yung sakit ng puson. Ang akala ko ay normal na dysmenorrhea lang yon, kagaya ng monthly kong nararanasan. Tapos tinawag ako ni Mama. Tingnan ko raw yung bakat ng kamay sa bintana sa lababo. Paano raw nangyari yon? Bumangon ako kahit para na akong hihimatayin dahil sa sakit ng puson. Pero nagulat ako nung pagtingin ko sa sahig. Nung nakita ko yung mga bakat ng kamay sa sahig, parang may gumapang doon. Hindi kasi ako bumangon para mag-almusal kasi nga masama ang pakiramdam ko. Kaya saka ko palang din nakita yung mga bakat ng kamay sa sahig. Tinawag ko rin si Mama na tinawag naman ako mula sa kusina. Pumunta si Mama sa kwarto namin at kagaya ko ay nagulat din siya dahil sa mga bakat ng kamay sa sahig. Yung sahig kasi namin ay yung semento na kulay pula kaya kitang kita yung mga bakat. Tapos nung tingnan namin ni Mama kung hanggang saan yung bakat ay papunta yun sa bandang higaan ko. Then biglang sumagad ng sakit yung puson ko. Saka ko naramdaman yung basang umagos sa mga hita ko. Dugo, sabi ni Mama. Tinanong niya ako kung bakit ako dinudugo ng ganong karami. Hindi ako makasagot kasi hindi ko nga alam na buntis ako. Tapos sobrang sakit na din lalo ng puson ko. Kaya mas lalong hindi ako nakasagot. Fast forward, dinala ko ni Mama sa ospital. Tapos doon ko lang nalamang buntis ako. Alam kong disappointed si Mama sa akin noon pero hindi na siya nagsalita. Pagkalabas namin ng ospital ay dinala naman niya ako sa albularyong inirekomenda sa kanya ng isa kong tita. Tapos nung tinawas ako, ang sabi ng albularyo ay naaswang daw ako. Naalala ni Mama yung kumatok sa bintana namin at sinabi niya yun sa albularyo. At ang sabi niya kay Mama ay aswang daw yun. Mabango daw kasi ang amoy ng isang buntis kaya baka raw nasundan ako o si Papa. At nagkataon pang dalawa kami ni Mama na buntis. Yun nga lang daw ay mas gusto daw ng isang aswang ang sanggol na nasa 1 hanggang 3 buwan pa lamang na ipinagbubuntis.
Hi po Sir Van. Ako po si Carla. At gusto ko rin po sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko nung high school pa ako. Nung gabi po na yon ay may program sa school namin at required na pumunta ang lahat ng estudyante. Loner po ako noon kaya wala akong gaanong kaibigan. Sa katunayan ay isa lang ang kaibigan ko noon na nagkataon namang sa kabilang barangay pa nakatira. Walking distance lang naman ang school namin. Well, at least noon siguro sa panahon namin malapit lang yon. Nilalakad lang kasi namin noon yon bawat umaga, sa tanghali pag-uwi at pagbalik after ng lunch at sa hapon. Ngayon po kasi ay bihira nang may naglalakad. Karamihan ay may mga motor na o kaya naman may tricycle. 20 minutes walk yung distansya, kaya bago mag alas 7 ng gabi ay umalis na ako sa bahay namin. Mag-isa lang ako noon kasi nga ay wala naman akong kasundo na kaedad ko sa barangay namin at hindi rin ako mahilig lumabas ng bahay kaya wala akong kasabay. Sanay naman na ako at nung panahong yon ay mababa pa ang crime rate sa mga lugar dito sa Pilipinas. Kumbaga ay safe pa kahit mag-isa ka lang na maglakad sa gabi. May dala akong maliit na flashlight noon para kahit madilim ay makita ko ang dinadaanan ko. Yung bahay namin ay nasa gitna ng palayan at kailangan ko pang maglakad ng 5 minuto siguro bago makarating sa mismong highway. Tuyo naman ang pilapil kahit may kataasan na yung mga palay na nakatanim kaya hindi naman ako nahirapang maglakad. Dala yung flashlight ay naglakad na ako sa pilapil. Wala pang gaanong kabahayan nun lalo na doon banda sa amin. 3 lang ang pinakamalapit naming kapitbahay na hindi ko alam kung malapit nga ba dahil hindi naman tanaw mula sa amin yung mga bahay nila. Habang naglalakad ay pakanta-kanta pa ako. Hindi naman ako natatakot dahil palagi naman akong naglalakad doon ng gabi. Saka doon na ako ipinanganak at lumaki. Nasa kalagitnaan na ako ng pilapil nung makarinig ako ng huni ng malaking ibon. Bilang laki sa probinsya ay naniniwala ako sa mga aswang at kung ano-ano pang klaseng elemento ng dilim. At uso pa ang aswang noong panahong yon. Kinabahan na ako dahil yun ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganun kalakas na huni ng isang ibon. Kakaiba yun kaysa sa pangkaraniwang tunog na naririnig ko. Binilisan ko yung lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Kahit makitid ang pilapil ay nagawa ko pa rin makatawid ng maayos. Pagdating ko sa kalsada ay saglit akong nagpahinga dahil hiningal ako dahil sa pagtakbo. Tapos nagpatuloy ako sa paglalakad papunta na sa school. Nawala na rin yung huni na naririnig ko kaya naisip kong baka nga ibon lang yon at tinakot ko lang ang sarili ko. Malayo-layo na rin ang nalakad ko nung nakarinig naman ako ng pagaspas na parang pakpak na malaki. Kaya napatingala ako. Itinutok ko rin sa itaas ang hawak kong flashlight at laking gulat ko nung nakita ko ang malaking ibon na nakadapo sa ibabaw ng dahon ng nyog na nakatanim sa gilid ng kalsada. Siguro ay kasing laki siya ng tripling laki ng isang lawin. Iyon ang unang beses na nakakita ko ng ganong ibon at nung ilawan kong mabuti ang ibon ay nagulat ako dahil parang nakatitig siya sa akin. Hindi ko na sana papansinin at ayaw ko na rin namang takutin ang sarili ko. Pero laking gulat ko nung bigla akong sugurin ng ibon kaya napatakbo ako pabalik sa amin. Malayo na ang narating ko kaya hindi birong takbo din ang kailangan kong gawin. Habang mabilis akong tumatakbo ay nagdasal din ako na sana ay may makasalubong ako. Alam ko rin na nakasunod pa rin sa akin yung ibon. Puno na ako ng pawis at naiiyak na rin ako hanggang sa makarating ako sa palayan. Nagsisi din ako kung bakit hindi na lang ako bumalik nung narinig ko ang malakas na huni. Habang tumatakbo ako sa gitna ng makitid na pilapil ay sigaw din ako ng sigaw. Umaasa ako na may makarinig sa akin kahit alam ko namang imposible dahil medyo malayo pa yung bahay namin.
Nahulog at nagkasugat-sugat na ako dahil sa pagkakadapa sa pilapil. Pero tuloy pa rin ang pagtakbo ko. Hindi ko alam kung bakit parang pinagtitripan ako ng ibon. Buti na lang at narinig ako ng kapitbahay namin. Madadaanan ko kasi yung bahay nila bago ang bahay namin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Nardo. Lumabas siya at bitbit niya ang kanyang itak. Tapos yung asawa niya ay agad naman akong pinapasok sa bahay nila. Hinamon ni Mang Nardo yung ibon. Sabay sabing, "Kilala kita. Sige, kung matapang ka talaga, ilantad mo ang tunay mong itsura." Humuni ng malakas yung ibon. Sabay lipad palayo. Hinang-hina ako noon at pawis na pawis habang tumutulo ang mga luha. Nung medyo humupa na yung shock ko at medyo kalmado na rin ako, ay saka sinabi ni Mang Nardo sa akin na bali-balita daw sa aming barangay na may bagong yanggaw. Yun po ang tawag dito sa amin sa bagong aswang. Laking pasalamat ko na lang na walang nangyari sa akin na masama. Dahil ang sabi din ni Mang Nardo ay mabangis daw ang bagong yanggaw. Mukha raw kilala ako kaya hindi ako sinaktan. Hanggang sa muli po. Salamat. Hello po Sir Van. Ako po si Ninya. Hindi ko po tunay na pangalan. Gusto ko rin po sanang i-share sa inyo ang sarili kong karanasan. Noong 12 years old pa lang ako. Nung time na yon, ay nagtalo kami ng tita ko. Doon kasi ako lumaki at nakatira sa lolo at lola ko. Tapos yung tita ko na buntis ay umuwi sa probinsya namin from Manila. Doon niya kasi balak na manganak. As in, hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Kasi binugbog ako ng tita ko. Hindi ko na maalala yung dahilan ng naging pagtatalo namin. Pero malinaw pa sa isip ko kung paano niya ako sinakal at sinuntok sa muka. So dahil sa sama ng loob, ay naglayas ako. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Yung bahay nila ay gawa sa pawid, mula sa bubong pati ang dingding. Maliit lang yung bahay nila. Barong-barong yata ang tawag doon o kubo, di ko alam. Yung kusina nila ay pinagtagpi-tagping lumang yero na halos magigiba na. Yung bubong naman ay butas-butas, kaya kapag umulan ay basang-basa yung kusina nila. Bale, lutuan lang talaga kasi sa loob sila nung pinakatulugan kumakain. Dalawa lang silang mag-ina ang nakatira doon dahil iniwan na sila ng papa niya. May dalawang baitang bago makapasok sa pinakatulugan, which is yun talaga ang maayos na space. Actually, creepy talaga yung lugar nila kasi nag-iisang bahay lang yun doon kahit katabi lang ng kalsada. Yung lugar kasi nila ay wala talagang ibang tao. Plus nung panahon na yun, kapag sumasapit na ang 7 PM ay wala na talagang tao na naglalakad o lumalabas. Halos bihira na. Matataas ang damong nakapaligid sa bahay nila. As in, pwede akong itago. Kapag tumayo ako sa gitna ng damuhan ay hindi ako makikita. Ganun kataas ang damo. Tapos marami ring malalaking puno ng mangga sa paligid at matatandang puno ng akasya at nara, saka ipil-ipil. Sa likod ng bahay nila, kung saan nakaharap yung kusina, ay may burol. Tapos sa unahan ay may sapa na kahit sa araw ay mangingimikang dumaan dahil sobrang dilim, gawa ng mga punong naglalakihan, saka yung mga puno ng kawayan. Tumatagos yung sapa doon sa imburnal na nasa bandang north ng bahay nila, na ilang metro lang din ang layo. Basta napapalibutan talaga siya ng mga puno, sapa, burol, imburnal na ang sabi ng matatanda sa amin ay tawiran daw ng mga engkanto. Wala rin silang supply ng kuryente, kaya sobrang dilim. Lampara lang yung gamit nila sa gabi. Pangalawang gabi ko na roon sa bahay ng kaibigan ko. Actually, malapit lang yung bahay namin doon. Yung burol kasi ay malawak,
at doon din yung kalsada. Pag umahon ka sa burol ay bahay na namin ang unang makikita. So yun nga, second night ko na doon. Hindi ko pa makakalimutan ang ulam namin nung gabing yon. Adobong kangkong na first time kong makatikim. At hinahanap-hanap ko yung lasa nun. Weird kasi limot ko na yung lasa. Pero subconsciously, para alam ng dila ko kung ano yung lasa. Hewan. Habang nakahiga kami, ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Parang may naglalakad ng paikot-ikot. Nabanggit ko na may 2 baitang na hagdan bago makapasok sa mismong tulugan nila. So may silong siya. At yung silong nila ay walang harang. Open na open siya. So kapag may gumapang sa ilalim, ay pwedeng dukutin. Dahil yung sahig ay kawayan na may awang na 2 inches yata. Tapos parang kinakalmot yung dingding na pawid. Magkatabi kaming natutulog noon. Yung mother ng friend ko ay malapit sa pinto. Tapos yung friend ko ang nasa gitna at ako yung nasa dingding banda. First time kong maranasan yon. Yun ang unang beses na nakitulog ako sa bahay ng iba. Feeling ko noon ay may kamay na lalabas sa dingding at hihilain ako. Kasunod nung mga kaluskos ay ang kakaibang huni na parang galit na galit. Kaya nagsiksikan kami ng kaibigan ko. Nung bumangon na yung nanay ng friend ko, ay may kinuha siya na parang bote. Hindi ko nakita ang laman kasi nga lampara lang yung gamit naming ilaw. Tapos hinihinaan pa para daw tipid sa gas. Tapos parang may binanggit siyang Latin words. Then lalong lumakas yung huni. Parang nagalit na hindi ko maintindihan. Pumunta sa bubong at doon naman gumawa ng ingay. Parang gusto niya talagang pasukin kami sa loob. Kinuha nung mother ng friend ko ang sibat niya na nasa tabi ng pinto at itinutok sa bubong. Sa kanya tinusok yung parte na may kumakalmot. Yung huni ay parang naging iyak ng nasaktang ibon. Tapos biglang tumahimik. Nung ibaba ng mother ko yung sibat ay may dugo yung dulo. Kaya natakot ako. Akala ko ay nakapatay na siya ng kung ano. Tapos nun ay nagsalita ulit ng Latin yung mother ng friend ko. At nung natapos siya ay inutusan niya kami na matulog na. Pero hindi ako nakatulog. Magdamag akong gising dahil natatakot ako na baka biglang may humila sa akin mula sa dingding. O kaya naman ay mahahabang kuko ang biglang sumudot sa akin mula sa ilalim. Kinabukasan ay umuwi na ako sa bahay dahil sa takot at hindi na rin ulit ako naglayas. At bago ko makalimutan, kaya nga pala hiniwalayan ng papa niya yung mother ng friend ko ay dahil sa balitang mangkukulam daw siya. Galing kasi siya sa lugar na napapabalitaan ang maraming mangkukulam. At totoo na hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin yung lasa ng adobong kangkong. Sinubukan kong magluto ng ganon pero ewan, iba talaga yung lasa nun. Sobrang sarap niya. Hindi ako mahilig sa veggies pero napakain niya ako nun. Ayun lang po, Sir Van. Salamat sa pagbabasa.